araw po mga kabayan, magandang umaga. Nandito po ako sa Coen. Welcome to my mini vlog. Papakita ko po sa inyo kung anong ginagawa ng mga elderly pag wala po silang ginagawa sa kanilang mga bahay, at kung paano natin malalaman kung bakit mahaba ang kanilang buhay at malalakas ang kanilang pangatawanan. Watch out po. Makikita nyo po, naglalaro sila ng gate ball. Sobrang dami na po ng players na naglalaro dito sa Coen. Dati po siguro mga 5 piraso o 6 na piraso. Ngayon po napakadami na. Sila po ay mga nasa 70, 80, 85. Ang lalakas pa po. Yan po ang kanilang libangan. Mga pensyonado na po yung mga yan. Meron na po silang pera, hindi kagaya natin. Naglalaro po sila ng gate ball. Ay, hindi po gate ball to. May iba pong tawag dito. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Paki-comment nga po kung anong tawag dito. Sobra pong lalakas nila at sobrang titibay pa ng buto sa mga kinakain nila at disiplina sa katawan. Ganyan po sila. Sama rin natin dito ang ating regular na mga kamarites. Ito pong mga kalapate. Yan po, nakita niyo po sila. Una-una nagbibisyo din naman po sila. Umiinom sila ng alak, naninigarilyo. Pero kalimitan po sa kanila yung kinakain nila tsaka yung lifestyle. Lalo na po yung mga nakatira sa mga probinsya. Maaga po sila natutulog. At importante po yung kinakain nila. At ayaw po nilang tumigil. Hindi po sila tumitigil sa paggawa sa bahay. Lahat po ng makukot-kot. At sa bahay po nila lahat makikita nyo na. Lahat ng klaseng halaman, gulay, pananim, lahat makikita nyo na sa kanilang bahay. Hindi na po nila kailangang bumili, lalo na po yun ng mga nasa malalayong lugar. Hindi na po nila kailangang bumili sa tindahan dahil doon na po sila kumukuha ng kibubuhay nila. Meron nga po ako nakausap na 90 years old. Malakas pa po sa akin. Ako po ito, pag hindi na nakainom ng gamot sa Parkinson's, para na ako living zombie. Masyado pong malalakas ang katawan nila. Siguro po dahil sa iniinom nila, mahilig sila sa green tea. Alam niyo naman po ang benefits ng green tea. Mahilig po sila sa gulay, isda. Yan po. Pag sa atin po, lalo na pag mukbang kasi, lalo na pag mga putok-batok, sige tayo ng sige. Mahirap pong, masarap pong mabuhay, pero pag ganun po ang ating lifestyle, sigarilyo, nagpupuyat, prone po tayo sa hypertension. Madadali po tayo. Sa atin po, tignan niyo po yung ating mga lola, lolo. Noong mga panahon po noon, ganun din kasi wala po silang pinaglilibangan. Kundi manahe, magganchilyo, kumilos sa bukid. Asahan po nyo kahit sinong tao pag nasanay sa mga bagay na ginagawa nila sa araw-araw. Pag tumigil po, manghihina. Ganun din po. Kasi kahit ako po, kahit hindi pa ako lolo, o malapit na ako sa pagkalolo, nung natigil po ako sa trabaho, nanghihina ako. Nagkaroon ng depression, anxiety. Pag-usapan po natin yan sa mga susunod ng vlog. Ganun din po sa, kagaya po na sinabi ko, sa Pilipinas, inaabot din po ng 100 halos ang edad ng mga
lola at lolo natin. Kasi po sa simpleng pamumuhay, at isang-isa po diyan yung tinatawag na stress. Yan po ang madaling makapagpatanda, tsaka makapagpa-ikli ng ating buhay. Kagabi nga po, sinermonan ako ng sister ko. Inaatake na naman kasi ako ng panic attack. Sabi ko, push ko to. Kailangan ko labanan yung mga silent depression na pinagdaraanan ko. Kasi masyado po akong weak. Masyado po akong overthinking. Sila po, tuloy lang ang buhay. Enjoy lang, walang stress. Nakikita nila yung mga magagandang tanawin. Walang masyadong maingay. Yun po ang buhay nila. Ganyan po kasimple ang buhay nila. Kahit na po letter D o letter C na katawan nila, kayod pa rin po. Masaya po sila sa ginagawa nila. Less po ang stress. Goodbye po mga lola. Sana po magkagaya ko sila para maalagaan ko ang anak ko. Sobra pong nakaka-inspire ng mga kagaya nila. Hindi po kagaya ng naninirahan sa mga city. Wala pong ginawa kundi mag-inom, manigarilyo, mambabae, mag-aksaya ng oras at pera. Alam ko po yan kasi dati po akong banda eh. Nag-entertain po ako ng mga kagaya nila. Kaya po malalaman nyo, meron na silang cancer. Nasa ospital na. Hindi mo na makontak, invalido na. Kaya yan po pagkakaiba. Okay, mga kaibigan, kababayan sa buong mundo, salamat po sa pakikinig. At sana po magkita-kita pa tayo ulit. Pwede po kayo mag-subscribe dahil hindi naman po ako makakapag-upload ng video araw-araw, pero susubukan po natin para malaman niyo po ang buhay-buhay at pamumuhay ng mga Pilipino at Hapon dito sa Japan. Hanggang sa muli, paalam. I love you all.